COMELEC na election-related ang pamamaril sa isang vice mayoralty candidate sa Maguindanao del Sur. Kasabay nito, tatalakayin na rin ng komisyon ang sinampang disqualification case laban sa ilang kandidato. Mula sa Maynila, magbabalita live si Mon Gualvez. Mon, ano ang update dyan? Hindi lang basta election-related violence itong nangyari nga sa Maguindanao del Sur, Cheryl, kundi talagang naaalarma ang COMELEC sa tila pagdami ng mga naitatalang mga ganitong klaseng krimen o insidente ng karahasan ngayong mahigit 2 linggo pa lamang mula na mag-umpisa ang campaign period para sa national positions. Isa na nga rin dyan yung nangyari sa Maguindanao del Sur. Lunes nang barilin sa gitna ng pagtatalumpati ang re-electionist Vice Mayor ng Datupiang Maguindanao del Sur na si Omar Samama. Sa ngayon, nagpapagaling na raw ang opisyal. Nag-iimbestiga rin daw ang Datupiang LGU para matiyak na mapanagot ang salarin. Kumbinsido naman si COMELEC Chairman George Garcia na election-related ang pamamaril kay Samama. Babala niya sa mga gumagawa ng ganitong krimen, bilang na ang mga araw niyo. Kinondena na rin ang mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang pamamaril kay Samama. Pag-atake raw ito sa kapayapaan, demokrasya at rule of law na natatamasa ngayon ng Bangsamoro. Ito ang last to take hands-off challenge noong February 15 sa Barako Fest sa Lipa City, Batangas. Ang premyo dyan, 3 kotse. Ang insidenteng ito, ginamit na ebidensya ni mataas na kahoy Vice Mayor J. Ilagan sa disqualification case sa COMELEC laban sa CWS o Construction Workers Solidarity Party List na umano'y nag-sponsor ng papremyo. During the 90 days campaign period, bawal ang magbigay kahit magpakain sa mga kandidato. Subalit ito'y hindi pagkain. Ito'y 3 kotse na Vios ang ipinapremyo. Ayaw muna magkomento ng COMELEC tungkol sa merits ng isinampang kaso, pero sisiguraduhin daw nilang may patutupad ang mas mahigpit na pagbabantay kontra bigay. Diyan magiging instrumental yung aming presumption. Hindi na kailangan na patunayan kung sino ang idinimanda. Nasa kanila ang burden to disprove na sila ay nagvo-vote buying. Base sa Section 26 ng resolusyong inilabas ng COMELEC kaugnay sa kontrabigay, may tuturing daw na vote buying ang pamimigay ng premyo, pagpaparaffle, pagpapabingo o kahit pagpapalaro ng kandidato. Pati nga mga kulang daw na ibibigay na bagay kapalit ng boto. Gayunman, hindi naman daw pinipigilan ng poll body ang mga kandidatong nais pa rin mag-abot ng tulong basta hindi mangangampanya. Kumbaga parang anonymously gawin mo. Pero oras na inanunsyo mo, nilagay mo yung pangalan mo doon, may tarpaulin ka doon or banner, presumptively, that's already vote buying. Ayon naman sa CWS Party List, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng reklamo kaya hindi pa sila makapagkomento. Pagtitiyak naman nila sa publiko na nananatili silang sumusunod sa mga patakaran ng COMELEC, sasagutin daw nila sa tamang panahon at lugar ang akusasyon sa kanila. Naglabas din ng pahayag ang organizer ng Barako Fest para kundinahin naman ang petisyon na inihain ni Vice Mayor J. Ilagan. Anila, marami silang kapartner sa naging event at hindi lang ang CWS Party List. Git ng grupo, sila rin ang responsable sa mga papremyo na hindi raw basta pinamigay kundi pinaghirapan naman ng mga kalahok. Cheryl, sa ngayon nananawagan si COMELEC Chairman George Garcia sa Philippine National Police na talagang tutukan itong pagkalat daw ng mga private armed groups at saka ng mga loose firearms na nagiging dahilan kaya tila dumarami yung mga election-related violence, particularly sa Mindanao, lalo na raw sa Bangsamoro Region. Samantala, isa rin sa inaabangan ngayon yung mangyayaring discussion sa First Division ng COMELEC kung saan naisampa at napunta yung kaso laban sa pamilya Tulfo kaugnay ng political dynasty na issue. At nakatakdang i-discuss dito kung ito ba ay i-dismiss o bibigyan ng summons ang mga magkabilang kampo. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.